Ang sabi nila, normal daw ang pagnanasa. Normal daw na may isang tao kang pagnanasaan, isang tao kang magugustuhan, at isang taong magiging pantasya ng iyong kaisipan. Pero paano kung ang taong yun ay hindi mo dapat pinagnanasaan at hindi mo dapat pinagpapantasyahan? Isa na namang malikot na kwento ang aking ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito. Yes, malikot dahil sa intro pa lamang alam nyo na malikot ito. Atin pong tunghayan ang kwento ni Isabel dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay at tao na hindi mo dapat pakialaman kahit gaano mo pa ito kagusto. May mga bagay at tao na dapat nananatili lang sa utak mo at hindi mo pinapapasok sa iyong puso. Dear Mama Mia, isa pong magandang araw sa inyong lahat at sa lahat ng mga bumubuo ng inyong programa. Mama Mia, medyo may katagalan na rin akong nakikinig sa inyo. Taong 2023 nung maumpisahan kong madiskubre itong inyong channel. At mula noon, kapag may pagkakataon, ay lagi ko pong chine-check ang inyong channel para makinig ng mga hatid ninyong kwento. Kapag wala po akong trabaho, minsan buong araw po akong nagmumukbang ng mga kwentong aking nalagpasan at hindi napakinggan. Hindi ko aakalain na darating pala ang araw na maging ako ay maiengganyo din na magsulat ng kwento sa inyo. Mama Mia, sa lahat kasi ng mga nagkukwento sa YouTube, kayo lang po at ang inyong mga listeners ang hindi masyadong nanghuhusga, lalo na doon sa mga nakagawa ng hindi maganda. Pero kung mahusgahan man po ako ng inyong mga listeners ngayon, ay maiintindihan ko rin naman po. Maiintindihan ko dahil alam kong mali talaga ang aking mga nagawa. Ang aking kwento, Mama Mia, ay tungkol sa pagnanasa kong siyang gumupo sa aking pagkatao. Hindi ko po ito pinagmamalaki. Hindi ko to ikwinento para ipagmalaki sa iba na nagawa ko ang ganun katinding kasalanan. Ikwinento ko ito para kung sakasakali man na marinig ito ng taong nagawan ko ng kasalanan ay magkaroon ng tsansa na ako ay kanyang patawarin at muling pagkatiwalaan. Isa rin sa dahilan kung bakit ko ito isi-share, Mama Mia, ay para na rin may matutunan ang iba mula sa aking mga karanasan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Isabel. Lumaki po ako sa isang mapagmahal na pamilya. Dalawa lang po kaming magkapatid, si Ate Andrea ang panganay at ako naman ang bunso. Mula bata pa kami ay lagi na po kaming magkasundo ni ate. Lagi kasi niyang pinagbibigyan ng lahat ng mga nais ko. Lahat ng mga luho ko ay kinakaya niyang ipagkaloob sa akin. Natatandaan ko, Mama Mia, nung bata pa lamang kami, kapag po ako ay merong nararamdamang sakit, ang ate ko po ang hindi makatulog sa pag-aalaga sa akin. Ang ate ko po lagi ang nandyan sa tabi ko. Kapag naman may gusto ako noon, Mama Mia, laging si ate ang gumagawa ng paraan para ako ay mapagbigyan ng aking mga magulang. Minsan nga, kapag gusto ko yung bago niyang sapatos, ay mas inuuna niyang ibigay sa akin yon. Kaya naman, hindi po kami malimit mag-away ni ate.
dahil isinasabuhay niya po ang pagiging ate niya. Lagi niyang sinasabi noon na kahit anong makakapagpasaya sa akin ay gagawin at ibibigay niya. Kasi kaming dalawa lang daw na magkapatid. Kaming dalawa lang daw ang dapat na nagdadamayan at laging magkasama. Mama Mia, dahil doon ay minahal ko po ng husto ang ate ko. Naiinggit nga po ang iba naming mga kapitbahay, mga pinsan o mga kaibigan sa closeness naming dalawa. At hindi ko akalain, Mama Mia, hindi ko akalain na ang closeness pala na yun ay nagbabadyang sirain ng isang tao at ng nararamdaman kong matinding emosyon para dito. Alam mo yung sinasabi nila, Mama Mia, na may mga taong bawal nating mahalin? Pero bakit po ganon? Kahit na bawal, bakit sila mismo ang hindi natin nakakayang layuan at iwasan? Nagsimula po ang lahat, Mama Mia, nung kasal ni Ate Andrea at ni Ivo. Doon ko unang nasilayan ng malapitan ang lalaking naging simula ng aking pagkawasak. Si Ivo po, Mama Mia, ay matagal nang kasintahan ni ate. Matagal na niya itong ikinukwento sa akin. Pero dahil sa malayo po ako noon sa kay ate ko, ay hindi ko pa po nakadaupang palad itong si Ivo. Tanging sa video call ko lang po siya nakikita, pero hindi ko naman siya kinakausap dahil ate ko lamang ang kausap ko noon. Ang tanging nakita na ni Ivo ay ang mga magulang namin. Siyempre, nagkita ang bawat pamilya bago pa ang kasal. Ako nung mga panahon na yon ay medyo busy pa, Mama Mia. Busy ako sa mga ginagawa ko, kaya naman wala po akong tsansa noon na makilala ng personal itong si Ivo. Hindi ko pa siya nakikita kailanman. Habang naghahanda noon si ate sa bridal suite, si Ivo naman ang naghatid sa akin ng bouquet. Magkasama kami noon sa elevator. Amoy aftershave siya dahil maagang maaga pa yon. Siyempre, meron pa pong mga, alam nyo na, photography, videography na mangyayari kapag ikakasal ka. At bawal din noon na makita ni Ivo ang ate ko bago pa man ang kasal nila. Matanda na rin kasi ang aming mga magulang ni Ate Andrea. Pati rin ata ang mga magulang ni Ivo ay naniniwala sa mga pamahiin. Sabi ng ate ko, wala na rin naman daw mawawala kung susundin ang mga pamahiin na yon. Kaya ako ang inutusan niya para kumuha ng bouquet. At syempre, kaming dalawa noon ni Ivo ang magkasama sa elevator. Mama Mia, malinis tingnan si Ivo. Gwapo at napakabango. At higit sa lahat ay mayaman. Nung unang nagde-date sila ng ate ko, nung ibinalita ng ate ko kung gaano kayaman si Ivo, ay aaminin ko po na medyo may pagkainggit akong naramdaman. Ang mga nanliligaw kasi sa akin noon, Mama Mia, meron namang may kaya lang hindi po kasing yaman ni Ivo. Sabi ko na lang sa sarili ko, deserve din naman ng ate ko yun. Kasi sobrang mabait siya at sobrang mapagbigay. At syempre bilang mapagbigay naman ng ate ko, ay naisip ko rin na makikinabang din naman ako kahit papaano sa mayaman niyang nobyo. At yun nga ang totoo, Mama Mia. Dati kapag meron po akong gustong ipabili kay ate, kahit hindi niya kaya, ay dinadagdagan yon ni Ivo. Kaya naman kahit hindi ko pa siya nakikilala noon ng personal, ay tanggap ko na po siya bilang bahagi ng aming pamilya. Nung nasa loob kami ng elevator, ay biglang nagtanong si Ivo sa akin. Excited ka na bang maging ninang? Biro niya. Mama Mia, nung nagsalita siya, ay doon ko rin napansin kung gaano din kaganda ang boses niya.
Hindi ko inakala, Mama Mia. Hindi ko inakala, pero sa pagkakataon na yon, sa loob-loob ko ay para pong may umuusbong na paghanga para sa kanya. Isang paghanga na dapat ay hindi ko na naramdaman. Isang paghanga na dapat ay labis kong pinigilan nung una pa lang. Aaminin ko po, Mama Mia, sa pagkakataon na yon ay isang bulong ang pilit na pumapasok sa utak ko. Nais ko pong maging bride ni Evo. Ginisip ko po noon, sayang naman, bakit si ate ang una niyang nakilala? Sana ako, sana kami ngayon ang kinakasal dalawa. Alam ko po, Mama Mia, na mali ang pag-iisip na yon. Mali yon para sa lahat. Mali sa harap ng batas, mali sa harap ng moralidad. Nung naisip ko yon, dun pa lang ay kumislot ang puso ko. Dapat ay labanan ko ang nararamdaman ko. Kilabutan ka nga, sabi ko noon sa sarili ko. Pero totoong kinilabutan ako, Mama Mia. Kinilabutan ako hindi dahil sa hiya at hindi dahil sa takot, kundi sa pagnanasa. Aaminin ko po, Mama Mia, hindi po unang beses na nagkaroon ako ng atraksyon sa isang lalaki. At hindi rin po kung sakali man si Evo ang magiging una kong experience. Marami na po akong karanasan, lalo na pagdating sa usaping sexual. Alam ng ate ko ang iilan sa mga yun, pero ang iba ay hindi niya alam. Siyempre, hindi ko naman masabi sa ate ko na nakikipag one night stand ako, 'di ba? Ang alam niya lang ay tungkol doon sa mga naging boyfriends ko. Mama Mia, mula sa araw na yon ay nag-iinit po ang pakiramdam ko sa tuwing nagkakadaupang palad kaming dalawa ni Evo. Noon nga sa kasal, nung inabot ko sa kanya ang pamaypay para kay ate, ay halos na kuryente ako nung maglapat ang mga palad naming dalawa. Hindi ko alam kung naramdaman din ba niya yung aking nararamdaman noon. Nakita ko ring parang nabigla siya na tumingin sa akin. Naramdaman din kaya niya ang kuryenteng yon? Naramdaman din kaya niya ang nararamdaman kong pagnanasa sa kanya? Nung nagtanong na ang pare na kung may tututol sa kasal ay magsalita na o kung hindi ay panghambang buhay ng manahimik, Mama Mia, sa loob-loob ko, nai-imagine ko pong tumutol ako dun sa kanilang kasal. Nai-imagine ko rin na sinabi ko sa harap ng marami na mahal ko si Evo at pinagtapat din ni Evo sa harap nila na ako ang gusto niyang pakasalan. Pero syempre hanggang imagination lang yon. Syempre, Mama Mia, hindi ko po nagawa iyon. Mahirap naman, 'di ba? Mahirap namang sabihin yon sa harap ng madla. Bagkus ang narinig ko ay you may now kiss the bride. Ewan ko, Mama Mia, pero sa bawat pagkakataon na naghahalikan sila dun sa kasal na yon, mula simbahan hanggang reception ay may kurtpong nararamdaman ang puso ko. Hindi po dahil naiinggit ako sa ate ko, kundi dahil nasasaktan ako na may hinahalikang iba si Evo. Ewan ko kung naramdaman nyo na yon. Yung kahit unang beses nyo palang magtakbo o magtagpo ay kakaibang ekspresyon at kakaibang init at damdamin na ang lumulukob sa inyong presensya. Ewan ko kung naranasan nyo na yon, Mama Mia. Basta napakatindi noon para sa akin. Lumipas ang buwan. Mula nung ikinasal ang ate ko ay naging malapit na kami muli sa isa't isa. Mama Mia, lumipat kasi ako noon sa lugar ni ate. Meron kasing nag-offer sa akin noon na isang trabaho. Ang akin po kasing kaibigan ay nagtrabaho sa syudad kung nasaan nandun nakatira ang ate ko
at ang asawa niyang si Ivo. "Huy Bes, may opening dito sa amin. Apply ka, sige na. Alam ko maganda yung karanasan at experience mo dyan eh." Mama Mia, dati pa naman ay hindi ko po pangarap na dun magtrabaho sa lugar ng ate ko. Pero ewan ko ba, sa pagkakataong yon, nung malaman kong lilipat ako dun sa lugar kung nasaan nakatira sina ate at Ivo, ay kakaiba po ang naramdaman ko. Parang na-excite ako na lagi ko siyang makikita. Pero syempre Mama Mia, pinipigilan ko pa rin ang aking sarili. Pinipilit ko pa rin na huwag magpadala sa matinding atraksyon at pagnanasa na nararamdaman ko sa kanya. Hindi dapat, hindi maaari ito. Pero Mama Mia, ang ate ko naman ang lapit ng lapit sa akin, lalo na nung nalaman niyang nakalipat na ako. Sa unang araw ko dun sa bago kong apartment ay pumunta doon si ate at nagdala pa ng housewarming gifts. Nag-expect pa naman ako noon na nandun si Ivo pero sabi niya busy daw ito sa kanyang mga negosyo. Ano ka ba naman Isabel? Dapat nga maging masaya ka na busy siya para nang sa ganun hindi kayo mapagsulong dalawa. Pwede naman sigurong tingin lang, 'di ba? Alam mo yun, Mama Mia, yung parang may naglalaban sa loob ng utak mo. Naglalaban sa kung anong pwede mong maramdaman, sa kung ano mong pwedeng sabihin, at kung ano ang pwede mong pagnasaan. Mula nga sa araw na yon ay lagi na kaming nagkikita ng ate ko. Minsan sa coffee shop, lalo na kapag linggo at wala ang asawa niya. Minsan din, Mama Mia, ay bumibisita siya sa akin. Grabe ka naman. Ako naman ang bisitahin mo sa susunod. Laging ikaw na lang ang binibisita ko dito, sabi ni Ate Andrea. Uy, oo naman, bibisitahin kita pero wag na muna ngayon ha, ate. Alam mo naman kasi busy pa ako sa trabaho eh. Kinakapa ko pa kung paano yun gagawin. Alam mo namang bago ang posisyon ko, hindi gaya ng dati. May mga dapat ako matutunan sa opisina eh. Okay, sige, pero basta ha, mangako ka sa akin. Bibisitahin mo din ako. Syempre oo naman, ikaw pa ba ate? Pagsisinungaling ko noon sa kanya. Mama Mia, mula nung sinabi ko sa kaibigan ko ang nararamdaman ko, ay sabi niya sa akin ay gawin ko raw ang lahat para umiwas ako sa lalaking ito. Hindi niya alam na asawa ng ate ko ang tinutukoy ko. Ang sinabi ko lang sa kanya ay may asawa yung lalaki. Bes, hindi dapat natin pinagbibigyan ang ating mga sarili kapag nagki-crave tayo ng mga bawal ha. Nakakasama yun ng puso at syempre nakakasama yun sa atin. Biro pa niya. Ang alam kasi niya Mama Mia, yung may asawang lalaki ay kaibigan ko lang. Hindi niya alam na mismong asawa pala ng ate ko ang tinutukoy ko. Isang araw Mama Mia ay tumawag sa akin si ate. Bel, pwede bang pumunta ka dito sa bahay? Magdala ka na rin please ng gamot. Masakit kasi ang puson ko eh. Ganun po kasi ang ate ko Mama Mia, sa tuwing dinadatnan po siya ng kanyang monthly period ay talagang masakit na masakit ang kanyang puson. Hindi nga niya halos yun kinakaya. Sa tuwing meron po siya ay lagi talaga siyang nagkakadysmenorrhea. Bakit? Wala ka na bang gamot dyan? Wala na eh, naubusan ako. Akala ko kasi sa susunod na linggo pa darating ang dalaw ko. Napaaga. Kaya please, bumili ka na rin ng gamot. Wala kasi ang Kuya Ivo mo eh. Andun sa kanyang negosyo. Siyempre ate ko yun. Kaya naman bumili ako ng gamot at pumunta sa kanya pagkatapos ng trabaho ko. Sabi pa niya Mama Mia ay hindi raw makakauwi sa gabing yun ang asawa niya.
Nakiusap pa siya sa akin na kung pwede ay doon daw muna ako matulog sa kanila. Ate, wala akong dalang gamit. May mga damit naman ako dyan. Magkasing katawan lang naman tayo at magkasing height, 'di ba? Kaya pwede mong gamitin yan. Kumuha ka na lang doon. Ate, Bel, please, kahit ngayon lang. Masakit na masakit talaga ang puson ko eh. Naawa naman ako sa kanya kaya ako pumayag. Sabi niya, mag-half bath na lang daw ako at kumuha ng mga gamit niya sa kanilang aparador. Hindi kasi siya makalakad at makatayo noon sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman, Mama Mia. Kaya kumuha na ako ng mga gamit niya. Mama Mia, nung buksan ko po ang lagayan ng kaniyang mga underwear, ay nakita ko po doon ang underwear ni Evo. Hindi ko po alam pero may kumislot sa pagkatao ko nung masagi ko ang brief na yon. Brief pa lang yun na. May laban na nga yun pero ganun na ang reaksyon ko. Matindi pa sa kung matindi, Mama Mia. Pero winaglit ko ang isipin na yon. Pumasok ako ng banyo at naligo. Pagkatapos ay lumabas ako at nagluto ng hapunan namin ni ate. Pinakain ko siya pagkatapos ay naligo na. Pagkatapos niyang maligo ay natulog na rin siya. Sabi niya, tabihan ko raw siya, Mama Mia, dahil hindi naman daw darating ang kaniyang asawa. Kaya magkatabi kami ni ate na natutulog noon. Kampante na kampante rin ako na hindi darating si Evo. Ang sinuot ko noon, Mama Mia, ay ang 90s na regalo ko sa ate ko nung araw ng kaniyang kasal. Sexy kasi yun. Pero alam kong hindi yun laging nasusuot ng ate dahil hindi naman siya mahilig sa ganong klaseng damit. Naregalo ko lang talaga yun sa kanya dahil sabi ko pang-akit yun sa kaniyang asawa. Hindi ko naman nakalain, Mama Mia, na ako rin pala ang makakagamit noon. Na magagamit ko pala ang binigay kong regalo sa kanya bilang pang-akit sa kanyang asawa. Magkatabi kami noon na natutulog ng ate. Dahil mahilig ako sa malamig, ay hindi po ako nagtakip ng kumot sa katawan ko. Nung biglang may tumapik sa balikat ko. Akala ko ang ate ay nagising. Pero nagulat ako, Mama Mia. Nagulat ako dahil nung minulat ko ang aking mga mata ay mukha ni Evo ang tumambad sa akin. Akala ko pa nga nung una nananaginip ako. Akala ko panaginip lang ang lahat ng ito. Pero nung nagsalita siya ay bigla kong nalaman na hindi ito panaginip. Andito ka pala, Bel. Salamat sa pag-aalaga mo sa ate mo, ha? Sabi niya sa akin. Pero ang kanyang kamay noon, Mama Mia, ay hindi pa rin umaalis sa balikat ko. Naramdaman ko na parang humahaplos-haplos pa iyon. Ang totoo, Mama Mia, ay nanginginig na rin ako sa sobrang pagnanasang nararamdaman ko noon kay Evo. Kulang na lang maghalikan kami sa titigan namin nung gabing yon. Hindi siya gumalaw. Nakayuko pa rin siya at nakatingin sa akin. Samantalang yung kanyang kamay ay pasimpleng humahaplos-haplos sa balikat ko. Ako naman noon ay titig na titig lang sa kanya. Nag-aantay sa mga susunod niyang gagawin. Pero Mama Mia, nung wala siyang ginawa, ako na sana ang aakmang hahalik. Kaya lang nagising ang ate ko. Oh, mahal, nandito ka na pala. Sa pagkagulat ni Evo ay bigla niyang inalis ang pagkakahawak ng kanyang kamay sa aking balikat. Tumayo siya bigla at para bang mabilis pa sa L4 nakalipat doon sa pwesto ni ate. Oo nga, mahal eh. Binilisan ko talaga dahil sabi mo kanina masakit ang puson mo. Buti naman at pinuntahan ka dito ni Isabel. Oo nga, mahal eh. Butit pinuntahan ako dito ng kapatid ko.
Sige, lipat na ako sa kabilang kwarto ha, sabi ko naman. Salamat sa bell ha, sabi ng ate ko. Lumipat ako sa kabilang kwarto at nag-lock ako ng pintuan, Mama Mia. Nahimasmasan kasi ako noon sa mga ginawa ko at sa pinaplano ko pang gawin. Hindi ko alam kung ano yung tensyon na namagitan sa amin kani-kanina lamang ni Ivo. Pero alam kong mali iyon. Alam kong mapupunta pa yon sa mas malalim pa kung hahayaan ko lamang. Kaya naman, Mama Mia, kinabukasan ay nagbihis agad ako nung damit ko kahapon. Magkatapos ay nagpaalam na akong umalis. Ayaw pa sana akong payagan ng ate ko dahil mag-aalmusal pa raw kami at nagpapadeliver sila ng pagkain. Pero sabi ko may gagawin pa ako. Sabado naman ngayon, Bel. Pwede namang dito ka muna dahil wala ka namang pasok, di ba? Sabi pa ni ate. Ate kasi may napangakuan akong kaibigan na tutulungan ko ngayon eh. Palusot ko sa kanya. Sige, pahatid ka na lang sa Kuya Ivo mo. Naku, wag na ate, wag na. Nagmamadali rin naman ako, sabi ko. Kaya nga, ihahatid na kita kasi nagmamadali ka. Mama Mia, ewan ko pero hindi po ako nakapagpigil nung panahon na yon. At mas inuna ko po ang damdamin ko. Mas inuna ko ang kaligayahan ko. Ano kayang pakiramdam kapag katabi ko siya sa sasakyan? Hindi na ako tumutol dahil gustong-gusto rin naman ng puso ko ang sinasabi nilang ihahatid nga ako ni Ivo. Mama Mia, sumakay na kami sa kanyang sasakyan. At nung nandun kami sa kanyang sasakyan ay kung ano-ano ang aming napag-usapan. Dun ko nalaman na mas marami pala kaming pagkakapareho. Mas marami kaming parehong gusto. Pareho pala kami na mahilig mag-bar. Pareho din pala kami na umiinom ng alak. Pareho din pala kami na mahilig sa mga negosyo at mahilig din sa anime. Yung ate mo, wala kaming halos pagkakapareho eh. Ayaw niya sa anime, gustong-gusto niya yung mga romantic movies. Ayaw ko naman nun, ang cringe kaya. Ako rin, nakikringe ako dun. Bel, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Bakit hindi ko yata narinig ni minsan na tinawag mo akong kuya? Mama Mia, nagulat ako doon sa obserbasyon niya. Ano? Tanong niya habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada at ako naman ay nakatingin sa kanya. Awkward? Siya ang nagsabi noon. Medyo. Ako rin naman na-awkwardan kaya medyo okay ako na hindi mo ako tinatawag na kuya. Yung ate mo kasi pilit ng pilit, Kuya Ivo mo, ganun. Sensya ka na ha, pag-aaralan ko na lang na tawagin kang kuya, sabi ko. Hindi na mahalaga yon. Ayos lang kahit hindi mo ako tawagin kuya. Talaga? Nung nakarating na kami sa apartment ko, Mama Mia, ay hinawakan niya ang kamay ko. Napapiglas pa ako noon dahil sa init na aking naramdaman. Hindi ko alam, pero mukhang nagbabaga sa pakiramdam ko yung kanyang kamay nung hinawakan na niya ang aking kamay. Salamat ulit sa pag-aalaga mo sa ate mo ha, sabi niya. Mama Mia, pakiramdam ko ang mga titig na yon ay may laman. Ewan ko kung nababasa din niya ang pagnanasa ko sa mga titig ko sa kanya. Siguro pareho kami ng nararamdaman. Siguro pareho kaming may pagnanasa sa isa't isa pero walang ni isa sa amin ang may lakas ng loob para pagbigyan ng kalayaan ang pagnanasa naming dalawa sa isa't isa.
Balik ka sa bahay bukas, linggo naman. Ihaw-ihaw tayo, sabi niya. Kinabukasan, Mama Mia, ay natagpuan ko na lamang ang sarili kong naglalakad na papunta sa kanilang bahay. Bel, buti naman at nandito ka, sabi ni ate nung pagbuksan niya ako ng gate. Buti naman at pumayag ka sa paanyaya ko. Lika, mag-iihaw-ihaw tayo. Mama Mia, natutuwa naman ako sa araw na yon. Enjoy na enjoy akong kasama sila. At lalong na-enjoy ko na kasama ko si Evo. Nanonood kami noon ng anime nung tapos na kaming kumain ng tanghalian. Ang ate ko naman ay nagsi-cellphone lang sa sala. Magkatabi sila ni Evo. Ako naman ay nasa harap noon ni Evo. Kaming dalawa lang ang nanonood ng anime dahil ayaw nga ni ate ng mga ganong palabas. Dito muna kayo Doon muna ako sa kwarto. Di naman ako makarelate sa ganyan ninyo, sabi ni ate. At nung naiwan na kami ni Evo sa sala, ay nakikita ko po, Mama Mia, na pasulyap-sulyap siya sa akin. Naka-pekpek shorts lang kasi ako noon, tapos nakahapit na t-shirt. Ako din naman ay pasulyap-sulyap din sa kanya. Paano ko nga ba malalaman na sumusulyap siya sa akin kung hindi ko rin siya sinusulyapan, 'di ba? Napapadalas na ang tinginan naming dalawa. Tinginan na alam mong may ibig sabihin. Pero walang ni isang salitang namumutawi sa mga bibig at labi namin. Dumalas ang pagdalaw ko sa kanila. Dumalas din ang pang-iimbita nila sa akin sa kung anumang okasyon na meron sila. Minsan nga, Mama Mia, kapag nanonood sila ng sine o kapag nagdi-date silang dalawa at nagro-road trip, ay sinasama na rin nila ako. Lagi kasing sinasabi noon ni ate na mag-isa lang ako sa apartment. Kaya sumama na lang daw ako para malibang-libang naman daw ako at syempre mag-iba ang siniri na nakikita ko. At dahil doon, Mama Mia, ay dumalas din ang pagtitinginan naming dalawa ni Evo. Hindi tahasan, pero ramdam ko at alam kong ramdam din niya na may kasamang init ang mga tinginan na yon. Isang gabi, Mama Mia, ay inaya ako ni na ate na pumunta sa kanilang bahay dahil may munting inuman. Birthday daw kasi noon ni Evo. Pumayag naman ako. Sabi nila, meron daw iilang bisita pero hindi rin naman daw magtatagal ang mga ito kasi meron pa raw trabaho kinabukasan. Ako naman ay nag-leave noon, Mama Mia. Required kasi sa kumpanya na pinagtatrabahuan ko na gamitin ang mga leaves mo. Dahil hindi din ito pwedeng ma-convert into cash. At nung inimbita nga ako ni ate dahil birthday ni Evo ay nag-leave po ako ng 2 araw. Sa mismong birthday niya at syempre kinabukasan. Nung nandoon na kami ay nagkakasiyahan ang lahat. Merong maliit na lechon. Yung kutsinilyo ba kung tawagin ng iba. Halos 10 lang din kami doon, Mama Mia. Mangilan-ngilan lang ang mga kaibigan ni Evo na nagpunta. Wala doon ang kanyang pamilya dahil ang lahat ng ito ay nasa ibang bansa na nakadistino. Tanging si Evo lamang at ang bunso niya ang naiwan sa Pilipinas. Ang kaniyang bunso namang kapatid, Mama Mia, ay nasa probinsya dahil doon ito nakapag-asawa. 7 kaibigan lang ni Evo ang inimbitan niya, tapos ako at silang 2 ni ate. 10 lang kami dahil ang ate ko naman ay wala naman pong ibang kaibigan, Mama Mia. Wala pong kaibigan ang ate ko kaya ako lang din ang naiimbita niya. Buti naman at nandito ka. Kasi wala talaga akong ibang makausap dito eh. Alam mo naman yung pinag-uusapan ng Kuya Evo mo tsaka ng mga kaibigan nila ay ang kanilang negosyo at kung ano-ano pang mga pagkakatulad nila. Tapos, Mama Mia, habang kumakain kami ay nagbukas ng mga inumin si Evo.
Pagkatapos noon ay unti-unti nang nag-inuman ng lahat. Yung iba, mga 30 minutes lang pagkatapos kumain ay umalis na rin. Hanggang sa kaming tatlo na lang ng ate ko ang naiwan. Ubusin na natin to, sabi ni Ivo. Ang dami pa niyan, mahal. Baka malasing tayo niyan. Ayos lang yan kasi wala naman tayong pasok pare-pareho kinabukasan. Diba sabi mo, Bel, nakapag-leave ka? Baling ni Ivo sa akin. Oo naman, ayos lang, nakapag-leave din naman ako. Kaya ayun, tuloy ang inuman. Ang ate ko dahil hindi sanay uminom ay madali pong nalasing. Nagpaalam siya sa amin na pupunta na sa kanilang kwarto at matutulog na. Kami na lang ni Ivo ang naiwan sa sala. Mama Mia, nagkatinginan kaming dalawa. Tahimik. Tahimik na tahimik kami na nagkatitigan. At sa pagkakataong yun ay alam na alam ko na. Ang mga titigan na yon ay hindi na lang po basta-bastang titigan. Ang mga titigan na yon ay may halo ng kakaiba. Hanggang sa namalayan kong unti-unti na kaming lumalapit sa isa't isa. Tahimik. Mama Mia, nung inilapat ni Ivo ang kanyang mga labi sa akin, ay para pong first time ulit akong mahalikan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi ko naman po first si Ivo. Marami na po akong nagpagdaanan lalo na pagdating sa pagniniig. Pero unang karanasan ko po ang ganung uri ng init. Ang ganun katinding pagnanasang naramdaman namin sa isa't isa. Ang halik na yon sa una ay banayad. Pero kalaunan ay naging mapusok na para bang uhaw na uhaw sa isa't isa. Hinahanap ang dila ng bawat isa at pilit iyong sinisip-sip. Ang halik na yon ay hindi pilit, kusang loob, matagal, mapusok at mainit. Hanggang sa gumulong kaming dalawa sa sofa. Sinapo niya ang bewang ko. At hinayaan ko pong gumapang ang kamay niya sa dibdib ko. Hinayaan ko rin na gumapang ang mga kamay ko sa matikas at matigas niyang dibdib. Tumigil siya saglit. Hindi ito tama, sabi niya. Alam ko. Sagot ko pero hindi kami tumigil. Hinalikan ko ulit siya at naghalikan ulit kaming dalawa. Hanggang sa malaya nang naglalakbay ang mga kamay namin sa katawan ng isa't isa. Hindi alintana na ang ate ko ay nasa kwarto lamang at natutulog. Na anumang oras ay pwede itong magising at lumabas ng kwarto nila at mahuli kaming dalawa sa sofa. Sa init na aming nararamdaman at sa pagnanasa ng aming mga katawan, Mama Mia, ay hindi na po namin nakuhang lumipat pa sa kabilang kwarto. Doon na namin nilabas ang init na aming naramdaman sa mismong sofa nila. Maiimpit na mga ungol ang nilalabas noon ng bibig ko. Natatakot na gumawa ng ingay dahil baka magising ang ate ko na nasa kwarto. Hanggang sa pareho na kaming hubot-hubad. Hanggang sa pareho na naming ninanamnam ang apoy ng aming mga katawan. Sobra-sobrang apoy po yun, Mama Mia, na halos ginupo kaming dalawa. Nung natapos kami ay hingal na hingal kami. Akala mo may pagsisisi na naramdaman at nakita sa mga mata ng isa't isa, ngunit hindi. May pagnanasa pa rin. At sa ikalawang pagkakataon ay may nangyari sa amin. Pero dun na sa isang kwarto nila kung saan ako natutulog kapag doon ako pumipirmi. Oo, Mama Mia.
2 beses na may nangyari pa sa aming dalawa ni Evo sa kwarto bago siya umalis at lumipat sa kwarto nila ng ate ko. At simula noon ay nagkaroon na kami ng lihim na koneksyon. Simula noon, Mama Mia, ay nagkaroon na kaming dalawa ng lihim na relasyon. Isang relasyon na hindi dapat, isang pagniniig na dapat ay hindi na maulit dahil bawal. Pero ewan ko, kahit na bawal ay hinahanap-hanap naman ng loob ko. Hinahanap-hanap ng puso ko. Hinahanap-hanap ng katawan ko ang mga haplos at maiinit niyang halik sa akin. Mama Mia, sinabi sa akin ni Evo na ako raw ang pinakamatindi niyang nakaniig. Sa akin niya raw naramdaman yung kakaibang pagnanasa at init na hindi mapatay-patay kahit nabuhusan mo pa ng malamig na tubig. At dahil doon ay nagpatuloy ang aming sikretong relasyon. Lihim kaming nagkikitang dalawa ni Evo. Minsan, habang wala si ate, ay pumupunta ako sa bahay nila. Habang hindi pa dumarating si ate dahil ito ay nasa trabaho o di kaya ay nag-grocery, ay sinusulit namin ang oras. Laging may nangyayari sa aming dalawa. Laging sa banyo para mabilis na lang mawala yung amoy. Kapag dumarating si ate ay nagkukunwari kaming dalawa na kararating ko pa lamang. Ganun po lagi ang aming siste. Minsan ay nagkikita kami sa mga motel na malayo sa lugar namin. Minsan din naman, Mama Mia, ay sa kotse niya namin ginagawa ang bagay na yon. Minsan, sa loob ng mga madidilim na sinehan. Minsan, dun sa apartment ko. Hindi pala minsan. Kadalasan, dun mismo sa apartment ko, Mama Mia. Sinisigurado ko na kapag nandun kami sa apartment ko, ay nasusulit namin ang bawat minutong magkasama kaming dalawa. Sinisigurado kong nasusulit namin ang aming pagniniig sa bawat isa. Kakaibang pakiramdam sa bawat pagkakataon na may nangyayari sa amin. Bawat gabi ay isang bagong kasalanan at bagong karanasan. Naging adik po ako sa amoy ng kaniyang pawis, sa bigat ng kaniyang katawan sa ibabaw ko, at sa pagbulong niya na palaging tinatawag ang pangalan ko habang nasasarapan siya sa ginagawa naming dalawa. Nakaka-adik pala yun, Mama Mia. Nakaka-adik pala na pinagnanasaan ka ng isang tao. Ng paulit-ulit na pagnanasa na para bang wala ng katapusan. Hindi ko alam, pero kapag magkasama kaming dalawa, para pong may tinitake na ibang gamot itong si Evo. Kasi kapag magkasama kaming dalawa, ay halos wala po siyang kapaguran, lalo na pagdating sa kama. Kahit na hindi mawala-wala ang apoy na aming nararamdaman, ay masasabi ko naman po, Mama Mia, na satisfied talaga ako bawat pagkakataon na may mangyayari sa amin. Lagi pong ganon. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, patuloy ang aming relasyon. Hindi ko na alintana ang konsensyang sumusundot-sundot sa bahagi ng puso ko. Wala na akong pakialam noon. Ang importante sa akin ay mailabas ang matinding pagnanasa ko sa bawat pagkakataon na nagkakadikit kaming dalawa ni Evo. Isang gabi, Mama Mia, ginamit namin ang mismong kama ni na ate at Evo. At habang nasa ilalim kami ng bedsheet, ako'y nakaramdam ng kakaibang halo ng sarap at sakit. Oo,
Pinagbigyan ko si Ivo sa lahat ng pantasya niya. Sa mga pantasyang hindi kayang ibigay ng ate ko sa kanya. Lahat ng posisyon na hindi kaya ng ate at hindi ginagawa ng ate dahil pakiramdam niya raw ay nababastos siya, ay binibigay ko po kay Ivo. Alam mo, yung ate mo hindi pumapayag sa ganitong posisyon. Kasi sabi niya, nababastusan raw siya eh. Ako naman, Mama Mia, sa tuwing binabastos ako ni Ivo, sa tuwing nagsasabi siya ng mga malalaswang salita sa akin, imbis na ma-turn off ay mas lalo pa po akong ginaganahan. Pinagbibigyan ko siya sa lahat-lahat. Kahit saan niya gusto, kahit saan kami abutan, ayos lang. Wala akong hinihinging kapalit sa kanya. Oo, kahit sinabi ko sa unang parte ng kwento kong ito na mayaman si Ivo, ay wala po akong hinihinging kapalit. Sapat na sa akin ang katawan niya na nasa katawan ko. Sapat na sa akin ang mga pagkakataong hinahalinghing niya sa kanyang mga labi ang pangalan ko. Sapat nang pinupuri niya ako sa galing ko sa performance ko, Mama Mia. Pero sa bawat daing niya, Mama Mia, ay naririnig ko sa loob-loob ko ang kapatid kong pinagkakanulo. Alam ko pong mali, alam ko pong hindi tama, alam ko pong kabastos-bastos yun, Mama Mia. Pero hindi ko po mapigilan. Hindi ko po napipigilan ang pagniningas ng aking katawan. Hindi ko alam kung maiintindihan niyo ko. Kung naranasan nyo na ring maging kagaya ko. Kung naranasan nyo na ring magmahal at magnasa sa isang taong bawal na bawal nyong angkinin. Mama Mia, kahit pa sabihin ko sa'yo na talagang satisfied at kinikilig ako sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa ni Ivo, kapag naman mag-isa lang ako, Mama Mia, ay hindi ko rin maipagkakailang sinusundot-sundot pa rin ako ng aking konsensya. Lalo na kapag nagtitext sa akin ang ate ko at sinasabi niyang ako raw ang pinaka-the best na kapatid sa buong mundo. Bel, pwede bang samahan mo muna ang kuya mo? Kasi may kailangan siyang bisitahin na site eh. Hindi ako makakasama dahil meron akong trabaho. Ate, may trabaho rin naman ako. Kunwari kong tutol sa kanyang hinihinging pabor. Bel, please. Alam ko naman kasing madali lang sa'yong magpaalam at makaalis dyan sa trabaho mo eh. O siya, sige. Kung hindi lang talaga kita mahal eh. Sabi ko. Akala ng ate ko, Mama Mia, siya ang sinasabihan ko nang kung hindi ko lang siya mahal. Ang hindi niya alam ay ang asawa niya ang pinatutungkulan ko doon sa mga sinabi ko. Dahil ibig sabihin noon, magkakasama na naman kaming dalawa ni Ivo. Ibig sabihin noon, magkakaulayaw na naman kaming dalawa sa ibabaw ng upuan ng kanyang sasakyan. At habang ginagapos kami ng init ni Ivo na nararamdaman namin sa isa't isa, aaminin ko po, Mama Mia, unti-unti ko nang hindi nakikilala ang sarili ko. Para pong unti-unting nalulusaw ang aking pagkatao sa bawat pagniniig naming dalawa. Hanggang sa dumating ang yugto, Mama Mia. Hindi ko na alam kung minamahal ko ba si Ivo. Hindi ko na alam kung totoong pag-ibig ko ba o pag-ibig ba tong nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko rin alam kung mahal ba niya ako o pinaglalaruan niya lang ako. O init lang talaga ng katawan ng namamagitan sa aming dalawa. Ang alam ko lang ay mahal niya si ate. Kapag natatapos po kaming magniig, ay lagi niya pong sinasabi sa akin yon na mahal niya ang ate ko.
Kaso nga lang may mga pangangailangan daw siyang hindi na ibibigay ni ate. At bukod doon, Mama Mia, bukod sa pangangailangang pisikal, pakiramdam niya ay kulang daw ang koneksyon nilang dalawa ng ate ko. Kulang daw ang pagkakatulad nilang dalawa. Pero kung mahal niya ang ate ko, kung talagang totoong ito ang babaeng pinili niyang pakasalan, bakit hindi niya magawa-gawang tapusin ang namamagitan sa aming dalawa? Bakit siya bumabalik-balik lagi sa akin? Bakit parang walang kasawaan ang kaniyang katawan sa katawan ko, Mama Mia? Sabi pa niya sa akin, hindi raw niya iiwanan ng ate ko dahil mahal daw niya ito. At isa pa raw, Mama Mia, minahal na rin ng buong angkan niya ang ate ko. Kaya sabi niya, dahil magkapatid daw kami ni ate, alam rin daw niya na ayaw kong saktan ang kapatid ko. Totoo naman yun, Mama Mia. Totoong ayaw kong tahasang saktan ng kapatid ko. Pero hindi ko po maipagkakailang naiinggit po ako sa mga pagkakataon na sinasabi ni Ivo sa akin na mahal niya ang ate ko. Naiinggit ako sa pagkakataon na yon dahil pakiramdam ko, Mama Mia, pakiramdam ko ay ginagamit niya lang ako. Hanggang sa sinabi ko sa sarili kong lalayo ako, iiwasan ko na siya habang maaga pa. Total, wala rin namang patutunguhan ang nangyayari sa pagitan naming dalawa eh. Wala ring patutunguhan dahil sa huli ate ko pa rin ang pipiliin niya. Pero ilang linggo ako noong hindi nagpakita sa kanya. Tawag ng tawag siya sa akin. Text ng text, pati ate ko anyaya ng anyaya sa akin sa kanilang mga date nights. Pero lagi po ako noong nagbibigay ng alibi na busy ako. Kahit na alam kong nagtataka noon ang ate ko, ay hindi ko na po yun alintana. Mas inuna ko po ang kagustuhan noon ng utak ko na layuan na si Ivo. Pero isang araw, Mama Mia, isang araw noon ay bigla siyang bumisita sa apartment ko. Gabi na yon. Noong binuksan ko ang pintuan ay wala siyang sinabi. Pumasok lang siya sa loob. Nung naisara ang pintuan ay agad niya akong hinalikan ng mga maalab na halik. Mula sa pintuan hanggang kama ay magkahinang ang mga labi naming dalawa. Ewan ko pero hindi ko po magawang tumanggi. Hindi ko po magawang pigilan ang kanyang ginagawa sa aking katawan. Dahil hindi ko man aminin ay sinisigaw din ito ng katawan ko. Tinangay niya ang katawan ko noon na kahit ang utak ko ay pilit nang umiiwas sa mga nangyayari sa aming dalawa. Hanggang sa nahiga na nga kami sa kama at tuluyan na niyang tinanggal ang lahat ng saplot niya, pati na rin ang saplot ko sa katawan. Hanggang sa muling napag-isa ang katawan naming dalawa, Mama Mia. Hanggang sa muling naghalo ang likido naming dalawa. Mga pawis at kung ano-ano pa. Pero pagkatapos humupa ng init na aming naramdaman, pagkatapos humupa ng aming pagniniig, ay tahimik lamang kaming dalawa. Wala na yung masayang tawa. Wala na yung biruan gaya ng nangyayari dati kapag tapos na kami sa pagpapaligaya ng aming mga katawan. Ang tanging ramdam lang namin noon ay ang bigat ng ginawa naming kasalanan. Niyakap ko siya, Mama Mia. Niyakap ko siya habang hubad pa rin ang katawan naming dalawa. At sa gitna ng aming katahimikan ay napaiyak ako. Hindi dahil sa nasaktan ako, kundi dahil alam ko sa puso ko. Nasagot ko na ang matagal ko nang tinatanong sa sarili ko kung ano ba tong nararamdaman ko para kay Ivo. Mahalaga siya sa akin. Gusto ko siya kahit na hindi dapat. Gusto ko siyang angkinin kahit na hindi na pwede. Mama Mia, wala pa rin noong nagbago sa pagitan naming dalawa.
Isang linggo bago ang anniversary nilang dalawa ng ate ko ay sinundo ko si Evo. Sa loob ng sasakyan ay nag-init kaming dalawa. May nangyari sa amin. Mainit, marahas, puno ng pagnanasa. Hindi namin alam, Mama Mia, na pagkatapos ng init na yon ay may isang malaking bagyo palang nakaabang sa amin. Pagdating namin sa bahay nila, hindi namin alam na nandoon pala si ate. Wala kasi doon ang sasakyan niya sa labas. Akala namin ay umalis ang ate gaya ng sabi niya kay Evo na meron siyang business conference. Magpasok pa lang namin sa loob ng bahay ay naghalikan ulit kami. Halos hindi magkamayaw ang mga kamay namin sa paghawak ng mga pribadong parte ng katawan ng isa't isa. Pero Mama Mia, biglang may tumikhim. Paglingon namin ay nandun si ate. Hindi kami handa. Wala palang sasakyan niya, Mama Mia, dahil bigla pala siyang nasiraan sa daan at pinaayos pala niya ito. Dahil nakamute ang cellphone noon ni Evo ay hindi niya nakita ang mga mensahe ni ate. Nakita ni ate ang lahat ng nangyayari sa aming dalawa ni Evo. Ang mga halikan, ang mga kamay at ang magulong ayos ng aming mga buhok at damit. Nakita niya ang kaguluhan ng ayos naming dalawa ni Evo. Ang marka ng labi ko sa liig ni Evo. Ang pagkabigla sa mga mata naming dalawa. Tinignan lamang kami ni ate. Tinitigan. Walang kahit na anong salitang namutawi mula sa kanyang mga labi. Walang sigawan, walang drama. Tanging isang tadyak lang ang itinapon niya sa mesa. Pagkatapos nun ay umalis siya. Umalis siyang walang salitang iniwan. Hindi nga siya nagdala ng kahit na anong gamit, Mama Mia. Hindi siya nakapag-empake at kahit na ano. Tanging clutch bag lamang niya ang bitbit niya, pati siguro ang cellphone at pitaka niya. At hindi na siya bumalik pa. Nagantay kami noon ni Evo. Nagantay kami para makapagpaliwanag, pero ano pa bang ipapaliwanag namin sa kanyang mga nasaksihan? Kaming dalawa ni Evo ay salita na tumatawag noon sa cellphone ni ate pero nakapatay na ito. Hindi nga umuwi ang ate. Kumuwi ako sa apartment ko, Mama Mia. At mula noon ay hindi na kami nagkita pa ni Evo. Lumipat siya ng lungsod. Si ate naman ay nabalitaan kong nag-abroad, Mama Mia. Nag-abroad siya at iniwanan niya ang lahat-lahat. Ni wala po siyang sinabi sa mga magulang namin. Ni hindi po niya ako isinumbong, Mama Mia. Walang kaalam-alam ang mama at papa ko tungkol sa pagtatraidor na ginawa ko sa sarili kong kapatid. Wala silang kaalam-alam na ginawa kong kalaguyo ang asawa ng kapatid ko. Hindi ko alam kung talagang wala ng kain na energy ang ate ko para magsumbong sa mga magulang ko o sadyang ayaw lang niya talaga akong mapahamak sa mga ito. At doon ay mas lalo po akong nakonsensya, Mama Mia. Ako ay nananatili pa rin sa apartment ko. Hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang konsensyang hindi nawawala sa bawat pagdilat ng mga mata ko. Mama Mia, lumipas pa ang mga taon. Hindi na umuwi ang ate, hindi na nagpakita sa akin. Ako naman ay hindi na rin nagkaroon pa ng sariling pamilya. Wala akong anak, wala akong pamilya. Tanging mga magulang ko na lamang ang kasama ko pero hindi ko rin magawang tumingin sa mga mata nila.
Hindi ko rin magawa noon, Mama Mia, na lumapit at makipag-enjoy sa kanila sa bawat okasyon dahil kinakain po ako ng konsensya ko. Wala na rin akong Ivo. Wala rin akong Ate Andrea. Tanging ala-ala na lang ng bawat gabi ng pagkakasala ang baon-baon ko sa bawat araw ng tahimik na tahimik ko pong buhay. Marami akong natutunan sa mga pinagdaanan ko, Mama Mia. Marami akong natutunan sa mga nagawa kong kasalanan. Pero alam niyo ba kung anong pinakamasakit na natutunan ko? Natutunan ko pong hindi lahat ng pagnanasa ay masarap. May ibang apoy na habang tinatamasa mo ang init, ay unti-unti kang sinusunog mula sa loob. May ibang apoy na habang ninanamnam mo ang init ay unti-unting nawawasak ang pagkatao mo at hindi mo na maibabalik pa yon sa dati. Mama Mia, maraming salamat po sa pagbabasa mo nitong aking liham. Nawa po ay may natutunan kayo mula dito sa mga pinagdaanan ko. Nawa po ay natutunan nyo na huwag gumaya sa akin. At sana nga po, Mama Mia, sana nga po ay dumating ang araw na mapatawad ako ng Ate Andrea ko. Kaya nga po pala ako sumulat sa inyo, Mama Mia, ay nagbabakasakali po ako na kung nasaan man ang ate ko ay naririnig niya ngayon itong kwento kong inilahad. Parte na rin po ito ng paghingi ko ng tawad sa kanya. Ate Andrea, alam mo bang hindi po ako minamahal ni Ivo? Alam mo bang sa bawat pagniniig naming dalawa, alam kong ikaw ang mahal niya? Patawarin mo ako, ate. Patawarin mo ako sa kasalanang ginawa ko. Hindi ko po sinasadya. Nagpadala ako sa apoy ng aking pagnanasa. Nasira ang bawat relasyon na meron ako. Sana dumating yung araw, ate, na mapatawad mo ako at mabigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para iparamdam sa'yo kung gaano ako kasaya na ikaw ang kapatid ko. Maraming salamat po ulit, Mama Mia. Hanggang dito na lamang, lubos na nagmamahal at lubos na nagsisisi, Isabel. Ay nako, ilang beses pa ba tayong makakabasa ng mga ganitong uri ng kwento, ng mga kwento ng pagpapadala sa init na nararamdaman, pagpapadala sa mga bawal na damdamin, pagpapadala sa mga tukso ng kapaligiran. Naku naman, habang nandyan talaga ang tukso, meron talagang taong nadadala nito, no? Sana nga, nako, sa paglipas ng mga panahon o sa paglipas ng taon, sana nga ay napatawad ka na ng ate mo, Isabel. Sana nga ay magkaroon pa ng pangalawang tsansa ang inyong relasyon bilang magkapatid. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, lagi ko pong isinasabi sa inyo na hindi po talaga kayo o tayo mananaig sa tukso. Kaya habang maaga pa ay umiwas tayo. Pero siguro nakakahiya din namang umamin kay Ate Andrea, nung mga panahon na nagnanasa pa lamang si Isabel. Sabi niya, ate, hindi ako makakapunta dyan. Iiwas ako sa asawa mo dahil nagkakaroon ako ng attraction sa kanya. Kakayanin mo bang sabihin yon sa kapatid mo o sa kaibigan mo kapag naa-attract ka sa taong mahal niya at sa taong asawa niya? Di ba hindi? Ako naman, napakahirap din naman talaga ng naging sitwasyon mo, Isabel. Pero mali talaga ang ginawa mo, girl, eh. Ayaw kitang husgahan, pero siguro naman natutunan mo na ang iyong mga kailangang matutunan mula sa naging kwento mo. Ang masaklap lang doon ay nasira ang pagiging magkapatid ninyong dalawa ng ate mo dahil lang sa pagnanasang naramdaman mo. Hindi ko sinusolo dito na may kasalanan si Isabel, dahil may kasalanan ding malaki dito si Ivo. Nako, Ivo, ikaw ha,
nasaan ka man ngayon, nako, naway ano ka talaga, nagsisi ka talaga ng mabuti. And syempre to Andrea, kung nakikinig ka man ngayon, hiling naming lahat na sana ay gumaling ka sa sugat na dala ng iyong kapatid at ng iyong asawa dyan sa puso mo. Sana ay makahanap ka rin ng totoong katahimikan. Nako, maraming salamat sa pag-share mo ng iyong napaka-controversial naman talaga na kwento dito sa ating programa, Isabel. Nako naman, nawa nga ay maayos na ang relasyon ninyo ng iyong kapatid. And syempre sa lahat ng mga nanonood ngayon, please do like and share this video. At syempre wag nyo ring talagang kalimutan na tayo po ay isubscribe dito sa channel natin. Dahil meron po tayong goal na makaabot ng 100,000 subscribers by the end of this year. Sana po tulungan nyo ako sa goal na yan. At syempre, bago ang lahat, bago tayo magpaalam, tayo po'y, nako, gigreet o magpapa-shoutout doon sa ating mga suki. Pasensya na po kayo kung ang inyong mga kwento o ang inyong mga pa-shoutout ay natatagalan bago mabasa, ha. Kasi po, sa mga pagkakataong ito, dahil medyo busy po ang inyong Mama Mia, kapag meron tayong chance na makapag-record, ay nagre-record tayo ng maramihan. Kita nyo nga, itong damit na to, ito rin ang suot ko nung Sunday na episode at saka nung Monday. O diba, ganun tayo katipid sa damit dahil hindi tayo araw-araw na nagre-record. Kaya nga po, yung mga pa-shoutout ninyo, minsan nahuhuli. Hello, ako kay Petchi Tadlan, maraming salamat sa pakikinig. Wilfredo, habaybay. Habaybay. Hello sa'yo. Hi din ako kay Lina Ladeza na laging nakikinig all the way from Saudi Arabia. Jeneline Las Piñas. Are you from Las Piñas City? Maraming salamat sa pakikinig. Jeanette Bangkura. Hello sa'yo all the way from Pangasinan. Hi din ako kay Alcura Ukit, kay Clarinel Miguel na laging nanonood sa ating mga video, kay Mr. Maharlika, maraming salamat. Helen Mata, thank you so much sa pakikinig. Hello din ako kay Lutes Derikito, maraming salamat sa inyo. Thank you din kay Juliet Cano, maraming salamat sa inyong araw-araw na pakikinig sa atin. Hello din ako kay Elizabeth Lagunday. Hi din kay Lenny Hernandez, kay Daisy Pakdag, kay Raisa, kay Sir Reynaldo de Vera, kay Sally Buma, kay Rose Eunice, kay Jaya Diagan, maraming salamat Virgie Flores, Puriza Tagiwalo, 3MK Plus to the admin ladies, maraming salamat Ronnie Lansangan at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Pasensya na medyo umalat na po ang aking lalamunan, kaya tatapusin na natin itong kwento na ito. Please subscribe and syempre like to our other social media accounts, Mama Mia Cagayan de Oro, on TikTok, Instagram, at syempre pati na rin sa Facebook. At kung kayo po ay may sariling kwento dyan na nais nyong i-share sa atin, please do share that. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming thank you po ulit hanggang sa susunod nating pagkikita at pagsasama para sa panibago na namang kwento na pagsasaluhan natin dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Paalam! I love you! Mwah, mwah, mwah.